Magandang araw mga kalibro, ito po ay kwentong Rich Kid. Ang lihim na mayaman na tao, Kabanata 1. Alas 9 na ng gabi sa male dormitory building sa campus ng Universidad. Gerald, mangyaring bumaba sa dormitoryo 101 sa unang palapag at dalhin ang aking laptop para sa akin. Isang lalaki na may buhok na kulay ginto mula sa katabing dormitoryo ang nagbukas ng pintuan ng silid ng dormitoryo ni Gerald ng direkta bago niya mahulog ang $1 sa sahig, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo. Sa pamamagitan ng paraan, mangyaring kumuha ako ng isang bote ng mineral na tubig mula sa supermarket sa ibaba din. Ang mag-aaral na may buhok na blonde ay tumalikod bago siya. Bumagsak ng isa pang $3 sa sahig, $2 para sa bottled mineral water at isa pang $1 para sa pagpapatakbo para sa kanya. Hoy, Blondie, bakit laging hinihiling ng mga tao sa iyong dormitoryo kay Gerald na magpatakbo ng mga gawain para sa iyo? Bakit kayong mga mapang-api? Panipi, ang mga tao sa dormitory ni Gerald ay nagtanong sa malamig na pamamaraan dahil hindi na nila ito nakatiis. Hahaha, si Gerald ay nakatira sa iyong dormitory at hindi mo pa siya naiintindihan. Kung bibigyan mo siya ng $1, kakain pa siya ng dumi kung hiniling mo sa kanya. Sarkastikong sagot ni Blondie. Tapos, tumawa siya bago siya lumabas ng dormitory na mula ang mukha ni Gerald sa kahihiyan habang nakabingi siya sa sinabi ng lalaking may blonde hair. Pagkatapos nito, yumuko siya upang kunin ang ilang $1 sa lupa bago niya naisip sa sarili, ganitong paraan, makakagawa ako ng $2 at sapat na. Iyon para makabili ako ng 3 steamed buns at isang bag ng atsara. Hindi na ako magugutom. Kudlit, Gerald, wag ka na. Kung wala kang sapat na pera, bibigyan ka namin ng kaunti at hindi mo na rin kami kailangang bayaran. Panipi, hindi mapigilan ng pinuno ng dormitoryo ang sarili na makiramay kay Gerald. Umiling si Gerald bago siya ngumiti at sinabi, "Salamat, ngunit okay lang." Matapos magsalita ay tumalikod na si Gerald upang lumabas ng dormitoryo. Sa oras na ito, lahat ng mga lalaki ay tumingin sa likuran ni Gerald habang umiling sila sa awa. Sa katunayan, ayaw ni Gerald na magpatakbo ng mga gawain para sa iba at nais niyang tangkilikin din ang kanyang buhay sa universidad. Magaling kung ipagpatuloy lamang niya ang pag-aaral sa universidad nang hindi nag-aalala tungkol sa anuman. Gayunpaman, talagang mahirap siya. Bagaman mahusay ang pagtrato sa kanya ng ibang mga lalaki sa kanyang dormitoryo, ayaw niyang maawa sila sa kanya. Kung hindi man, natakot si Gerald na baka magkakasakit sila sa kanya. Bukod sa kanyang mga kasama sa dormitoryo, walang ibang kaibigan si Gerald sa pamantasan. Gerald, narinig kong sinabi ni Blondie na papunta ka na sa hagdan. Tama. Sa oras na ito, isang napakabihis na batang lalaki ang lumabas mula sa katabing dormitoryo. Ang kanyang pangalan ay Danny Zanders at siya ang pinuno ng dormitory ni Blondie. Idolo siya ng bawat babaeng estudyante dahil hindi lamang siya mayaman ngunit napakagwapo rin niya. Gayunpaman, palagi niyang minamaliit si Gerald dahil pakiramdam niya ay isang kahihiyan si Gerald. Hindi maintindihan ni Gerald kung bakit siya kakausapin ni Danny. Tumango lamang si Gerald at sinabi, "Opo, bababa na ako." Ngumiti si Danny bago niya ipasa kay Gerald ang isang kahon na puno ng mga item. Ang isa sa aking mga kaibigan ay naghihintay sa East Grove ngayon. Mangyaring ipasa sa kanya ang kaong ito. Narito ang $10 para sa iyo. Panipi, si Danny ay isang playboy at alam ng lahat ang tungkol sa kung paano niya madalas itanong sa iba't ibang mga batang babae na makipagtagpo sa kanya sa kakahuyan. Danny also had many friends who would do the same thing, gayunpaman, hindi masyadong iniisip ito ni Gerald dahil nasanay na siya sa pagpapatakbo ng mga gawain para sa iba. Paimpol niyang kinuha ang kahon at ang $10 bago siya maglakad pababa. Pagkalingon niya, parang narinig niya sa likuran ang mahinang pagtawa ni Danny. Bumaba si Gerald upang kunin ang laptop at bumili ng bote ng mineral water bago nagpa siya na ihulog ang kahon ng mga item para kay Danny. Ang maliit na halamanan sa labas ng universidad ay isang tanyag na lugar para sa mga mag-asawa na magkaroon ng kanilang lihim na pagtatagpo sa gabi. Pagkatapos nito, dumating si Gerald sa lugar na binanggit sa kanya ni Danny.
Nakita niya kaagad ang isang lalaki at isang babae na nakaupo sa kakahuyan, nagkukwentuhan at nagtatawanan ng magkasama. Gayunpaman, laking gulat ni Gerald nang makita ang mukha ng lalaki at babae sa ilalim ng sikat ng buwan. Natigilan siya, si Xavier yun. Agad na namula ang mga mata ni Gerald at nahulog sa lupa ang mga hawak niyang gamit. Si Xavier ay dating kasintahan ni Gerald at 3 araw pa lamang. Mula nang maghiwalay silang dalawa, syempre, si Xavier ang nais na wakasan ang relasyon. Nang naghiwalay sila, sinabi sa kanya ni Xavier na gusto niya ng kaunting oras na mag-isa sa sarili. Gayunpaman, 3 araw lamang ito at gumugugol na siya ng oras sa ibang lalaki sa kakahuyan. Kapwa napansin din ng dalawa ang presensya ni Gerald at biglang nagbago ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Gerald, bakit ka nandito? Ikaw, huwag kang magkamali. Narito ako kasama si Yuri dahil si Xavier ay nagsimulang magpanik kaagad, pakiramdam ng sobrang hiya sa oras na ito. Mabilis niyang ibinaba ang ulo, hindi alam kung paano haharapin si Gerald. Ang batang lalaki na nagngangalang Yuri Lowell, na pangalawang henerasyon na mayamang anak, ay sumulyap sa kahon ng mga item na nahulog sa lupa ni Gerald bago siya tumawa ng malakas. Damn it! Alam talaga ni Danny kung paano gumawa ng kalokohan sa mga tao. Hiniling ko sa kanya na padalhan ako ng kahon ng mga item na ito at hindi ko talaga inaasahan na ipadala kanya rito upang patakbuhin na lang ang kanyang mga gawain. Ito ay nakapupukaw. Napaka-excite talaga nito. Panipi. Alam ni Gerald na si Yuri, na pangalawang henerasyon na mayamang anak, ay matalik na kaibigan ni Danny. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng maraming mga restoran at siya ay karaniwang nagmamaneho ng isang BMW 3 Series na kotse sa paaralan. Mahigpit lang na nakakabitin ni Gerald ang mga kamao matapos makinig sa mga sinabi ni Yuri. Ito pala ay sadyang ginawa ito ni Danny. Bukod dito, naniniwala si Gerald na talagang may papel si Danny sa break-up nila ni Xavier. Kung hindi man, bakit makakasama ni Xavier? Si Yuri ilang araw lamang pagkatapos ng kanilang hiwalayan. Xavier, alam ko na ayaw mo sa akin ngunit hindi mo na kailangang makasama ang ganitong uri ng tao pagkatapos ng ating paghihiwalay. Alam mo bang kung gaano karaming mga kasintahan ang binago niya bago ito? Malakas na sigaw ni Gerald. Mahal na mahal niya ang batang babae na ito. Mahal na mahal siya. Labis na balisa at inis ang naramdaman ni Xavier nang marinig ang sinabi ni Gerald. Gerald, sino sa palagay mo ikaw? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang turuan ako kung paano ako dapat kumilos at kung ano ang dapat kong gawin? Nakipaghiwalay na ako sa iyo at mapipili kong makasama ang kahit sinong gusto kong makasama. Panipi. Gayun din, galit na galit si Xavier sa oras na ito. Matapos nito, inirapan niya si Gerald bago niya sinabi, pumunta ka ba dito upang ako ay naiinis. Mawala ka. Panipi. Sampal. Matapos niyang magsalita, sumama si Xavier at binigyan ng mahigpit. Nasampal si Gerald sa mukha niya. Lalong tawa ng tawa si Yuri sa oras na ito. Hahaha, Xavier, bakit mo siya hinahabol? Hahayaan mo lang siyang manatili at panuurin kami. Panipi. Xavier blushed immediately. Yuri, I've already lost all interest after seeing this guy over here. Maybe next time. Pagkatapos nito, kumalas si Xavier mula sa hawak ni Yuri. Hindi alam ni Gerald kung paano siya lumayo mula sa kakahuyan at ang kanyang isipan ay ganap na blanko sa oras na iyon. Ang lahat ay nagmula sa pera. Si Gerald ay nasa estado na ito dahil wala siyang pera. Hahaha. Pagkabalik sa kanyang dormitoryo, sinalubong si Gerald ng tawa ng kanyang mga kaklase sa pasilyo. Hawak-hawak ni Danny ang tiyan niya habang tumawa ng malakas. Malinaw na sinabi niya sa lahat ng kanilang mga kamag-aral tungkol sa bagay na ito. Hahaha, Gerald, ano ang nakita mo noong naihatid mo ang mga item kanina? Tanong sa kanya ni Blondie na may ngiti sa labi. Damn it, si Xavier talaga ang may pinaka-perpekto na figure, sabi ni Danny habang nakangisi. Mahigpit na isiniksik ni Gerald ang mga kamao at namula ang mga mata sa oras na ito. Gustong-gusto niyang patayin si Danny. Gusto niyang mamatay kasama si Danny. Bakit? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Galit na sigaw ni Gerald.
Tumawa si Danny bago siya sumagot, "Hoy, tingnan mo rito. Hindi naman ako natatakot sa iyo. Panipi, sa lahat ng mga mahihirap na tao sa aming klase, ikaw ang pinakahamak ko." Si Xavier ay isang napakagandang babae at sayang. Ang pagkakaroon niya ng isang relasyon sa isang tulad mo, mas makakabuti para sa aking kapatid na mag-enjoy at maglaro kasama siya ng ilang araw kahit papaano. Panipi, by the way, Gerald, alam mo bang nagawa ni Yuri na kunin si Xavier? Pagkatapos ng pag-text sa kanya ng mas mababa sa kalahating oras, habang hinabol mo siya ng higit sa 1 taon bago siya tuluyang pumayag na maging kasintahan mo. Natatawa ang lahat sa oras na ito at wala namang nagmamalasakit. Sa dignidad ni Gerald, "Ginawa ko ito para sa iyo." Agad na sumugod si Gerald kay Danny. Bilang isang resulta, natapos na siyang mabugbog ng mga kaibigan ni Danny sa halip. Sa huli, sumaklolo sa kanya ang mga kasama sa bahay ni Gerald at dinala nila siya pabalik sa kanilang sariling dormitoryo. Tinakpan ng mukha ni Gerald ang kanyang saplot habang patuloy sa paghikbi habang nakahiga sa kama. "Bakit? Bakit nila ako dapat binyuli at yurek sa aking dignidad? Bakit? Wala ba akong anumang damdamin dahil lamang sa mahirap ako? Hindi ba ako isang tao sa kanilang paningin?" Kudlit. Nagpatuloy si Gerald na nagpupumiglas sa loob at hindi niya mapigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Hindi niya makakalimutan ang tanawin na ngayon lamang niya nasaksihan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa ilalim ng mga takip. Umiiyak bago siya tuluyang makatulog. Marahil ay dahil sa ito ay isang madilim at tahimik na gabi. Napakatahimik na natulog si Gerald ng gabing iyon. Nang magising siya kinaumagahan, wala nang tao sa dormitoryo. Alam ni Gerald na ang pinuno ng dormitoryo ay hindi nais na gisingin siya dahil sa maramdaman niya na mas makakabuti kay Gerald na manatili sa dormitoryo sa halip na pumunta sa silid-aralan. Pagkatapos ng mga kaganapan noong nakaraang gabi, nang kunin ni Gerald ang kanyang cellphone, natuklasan niyang marami siyang natanggap na mga text message at hindi nasagot na tawag. Nagulat si Gerald, lahat sila ay mga foreign number. Nakatanggap din si Gerald ng isang text message na nagsasaad na may naglipat ng pera sa kanyang bank account. Daxtonville Bank, 19 na taon. Ang balanse ng iyong account na nagtatapos sa 107 ay $1,500,000 United States dollars. Panipi, natigilan si Gerald nang tignan ang serye ng mga numero. $1,500,000. Sino ang maglilipat ng $1.2 milyong sa kanya? Nagmamadaling tumawag si Gerald sa bangko upang kumpirmahin ang paglipat at lalo siyang naguluhan matapos makatanggap ng kumpirmasyon mula sa bangko. Sa oras na ito, nagsimulang tumunog muli ang kanyang cellphone. Ito ay isa pang tawag sa telepono mula sa isang pang-internasyonal na numero ng telepono at sinagot kaagad ni Gerald ang tawag. "Gerald, natanggap mo na ba ang perang inilipat ko sa iyo?" "Ako ang iyong ate." Isang pamilyar na boses ang tumunog sa kabilang dulo ng linya. "Sister, what the hell is going on? Aren't you and our parents working hard to make money abroad? Where did you get so much money?" Gulat na gulat si Gerald. Balak itago ng aming ama sa iyo sa loob ng 2 pang taon. Ngunit hindi ko magawa ang aking sarili na gawin ito dahil alam kung patuloy kang binubuli sa paaralan. Sa makatuwid, binalak kong sabihin sa iyo ang balita ng maaga. Ang aming pamilya ay talagang mayaman. Ang pamilyang Crawford ay may isang malaking industriya sa negosyo sa buong mundo. Alam mo bang 8% ng mga minahan ng ginto, mineral, at petrolyo sa Africa nakabilang sa aming pamilya? Panipi, hindi ito kasama ng lahat ng iba pang mga industriya sa Daxtonville at sa ibang bansa. Ano? Agad na humugot si Gerald. Kung ang 1,250,000 ito ay wala pa sa kanyang mga kamay, hindi niya talaga ito pinaniwalaan. Inisip talaga niya na ginagawa lang siya ng berwan ng kanyang kapatid. "Alam kong nahihirapan kang maniwala sa akin, Gerald, ngunit kailangan mong malaman na dahan-daang tanggapin ang katotohanan. Sa simula, lumaki din ako sa isang mahirap na kapaligiran ngunit sa pagtagal ng ilang oras, unti-unti kong nakilala ang pamumuhay ng lifestyle ng isang mayamang tao. Sa pamamagitan ng paraan
nagpadala ako ng isang bagay sa iyo sa pamamagitan ng surir at dapat itong dumating sa kaninang umaga. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pera sa hinaharap. Panipi, hindi ko alam kung magkano ang gastos sa Daxtonville ngayon. Ngunit hindi ka dapat mag-alala, gamitin mo lang ang isa at $250,000 sa ngayon. Tatawagan kita ulit sa susunod na buwan. Pagkababa ng telepono ay hindi pa rin makapaniwala si Gerald. Palagi siyang nabuhay bilang isang mahirap na tao sa buong buhay niya, ngunit siya ay talagang pangalawang henerasyong mayamang anak. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating channel.